ngayon. So, tingnan nyo kung anong laman nito at panoodin nyo mamaya. So, what's up mga besh? Welcome to my channel! So, meron na naman akong panibagong vlog today. So, meron akong gustong i-share sa inyo na mag-unboxing na naman tayo mga besh. So, mag-unboxing na naman tayo mga besh ng secret box. Secret box ba? So, mag-unboxing ako besh kasi may dumating na malaking package sa akin. So, isi-share ko sa inyo yan kung anong laman nito mga besh. Actually, alam ko na yung mga laman nito kasi akong bumili nito. So, ngayon ko lang binuksan tong box na to. Kasi ipapadala ko siya sa Pilipinas. Ilalagay ko siya dun sa cargo box ko. So, pupunin ko muna yun bago ko ipapauwi sa Pilipinas. So, bumibili-bili na kasi ako konti-konti para may mailaman doon. So, gusto ko i-share sa inyo at kung magkano to dito sa Taiwan. Actually, nabili ko sila lahat, is sale sila. Nung simula nagbukas yung supermarket dito sa amin is bumili na ako ng bumili kasi sale lang at saka mura. So, pero ngayon hindi na kasi December pa yun eh. So, December ko pa siya nabili. Kaya ngayon ko lang binuksan tong box na to. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung magkano ang price nila. So, panoodin nyo to hanggang dulo, mga besh. Could you be the one? Go, go. Meron akong gustong i-share din sa inyo na binili ko online na hindi ko alam kung belt bag ba to or whatever kung anong pangalan nito. So, binili ko siya, dalawa siya, tag-isa kami ng best friend ko kasi actually, binili ko siya online na almost isang buwan ko rin siyang hinintay kasi matagal din yung pag-release sa kanya din sa in-orderan ko. So, hinintay ko pa siya ng 1 month. So, bubuksan natin siya. Maganda siya. At saka hindi siya original. Class A lang siya. Class A. Pero maganda. So, bubuksan na natin siya. Unahin natin yung sa best friend ko. Unahin natin yung sa best friend ko. So, eto siya. Gucci. Gucci, Gucci. Gucci siya. Ang ganda niyang klase. Talagang patok to dito sa Taiwan. Yung mga ganitong bag. Yung mga ganitong may ano. Patok talaga to sa Taiwan. So, tingnan natin. So, ganito siya mga besh. So, diba? Pack na pack, oh. Pack na pack. Ang ganda niya. Uso to sana pwede naman i-adjust eh. Pag medyo maano. Kasi mahilig din ako sa mga ganitong bag. So, bumili ako ng dalawa at tinag-isa ko kami ng best friend ko. So, regalo ko na sa birthday niya kasi to. So, yung sa akin naman is maganda. Siyempre, LV tayo. Louis Vuitton. So, yan. Ito yung sa akin. Ganon din siya. Class A lang siya, hindi siya original. Kasi hindi ko afford bumili ng original. So, class A muna tayo. Saka na tayo pag malaki ng sahod sa YouTube. So, saka na ako bibili ng mga original. So, yan. O, diba? Ang ganda. So, yan yung nabili ko na online din. Sa isang buwan ko rin siyang hinintay kasi matagal din yung release sa kanya. Kaya, naging patient din tayo. Magiging patient din tayo sa in-orderan natin. At eto na. Gusto ko na simulan mga besh yung i-unbox ko today. So, din ng mga pamilya ko sa Pilipinas. So, binilan ko sila para dapat is Christmas ko pa to na-send sa kanila. Kaso nga lang, nagka-problema at lalo na yung sitwasyon sa Pilipinas. So, hindi ko agad-agad na-send sa kanila. So, baka by next month, may-send ko na sana itong box sa kanila at mapuno ko na rin yung box. At maiuwi na rin yung ibang gamit ko na mga nabili-bili rin dito. So, maipapawi kasi ang mga ibang gamit ko. Nandun kasi sa agency yung iba. So, gusto ko simulan na i-share sa inyo kung magkano mga price ng mga nabili ko kasi sale siya. Doon tayo bibili sa mga sale kasi. At
titingnan din natin, importante titingnan din yung mga date kung malapit na mag-expire or hindi. Actually, hindi naman kasi 2022 pa lahat tong mga to. So, unahin ko tong nakuha ko is tong natural coffee shampoo. Ito, natural coffee shampoo. Nabili ko lang siya ng 160. Malaki na siya. So, ang ml niya is 490 ml. So, maganda to, tsaka mabango to, sobrang bango nito. Alam ko meron na rin yata nito sa Pilipinas eh. Hindi ko lang alam. Sa Watson meron nito. So, nabili ko din siya doon. At ito, at saka ito, nabili ko din itong shampoo na to. Sobrang bango niya. Hindi ko maano yung kasi wala siyang pangalan. Shampoo din siya, pero ang bango niya, sobrang naamoy ko. 750 ml. O, di ba pag matagalang gamitan to sa buong pamilya, di ba? Pero kung hindi naman naliligo, matagal talagang gamitin to. Joke. So, dalawa ang binili kong, bali apat ang binili ko, apat na ganito ang binili ko, dalawang green. So, pwede na talaga sa, buong pamilya. So, ayan siya. Next ko is, eto. Siyempre, hindi mawawala ang Colgate pag nagpapapackage, diba? So, mura lang talaga itong White Mint. White Mint, made in Taiwan. Maganda rin tong Colgate na to. Nakakaputi din siya ng ipin. Mura lang siya, mga besh. Nabili ko lang siya nung sale is 70 plus, 74 NT yata ako siya nabili. So, bumili na ako ng tatlong set na kinuha ko kasi tatluhan naman ang laman niya. So, nakamura na ako, diba? Actually, din sa isang box ko, may Colgate na rin doon na 4 na box din yung nabili kong malalaki. Sale din dun sa nabilang ko sa EEC. Sale din dun sa nabilahan sa R7. So, hindi rin mawawala sa package din ang sabon. So, bumili ako ng 3 klase ng Lux. Talagang mabango din tong Lux na to at maganda talaga to. So, 3 klase din ko siyang binili. Actually, meron pang 5 set din nandun na sa package. So, bumili ulit ako ng 3 kasi nag-sale siya. 46 NT lang siya. Isang set na ganito. So, nakamura na din ako. Kasi yung bili ko doon bili ko sa R7 is 55 yata ang isang ganito, 55. Pero ngayon, medyo mahal na to dun sa nabilang kong sale. Bago lang kasing open din kasi yun. So, nung nag-open siya, sabi ng amo ko is mura daw doon. So, pinuntahan ko rin kinabukasan. Di, nakita ko siya. Ayan. Ngayon ko lang talaga binuksan tong box na to. Next ko is noodles. So, bumili rin ako ng 4 na klaseng noodles. So, 2 pula, 2 kasi mahilig yung mga anak ko sa noodles. Tsaka masasarap ang noodles dito sa Taiwan. Talagang masarap ang noodles niya. Mura lang siya. Nabili ko lang siya is 46 NT yata. Pero, ang worth talaga nito is nasa 70. Ibang klase kasi noodles to. 70 yata ngayon. So, hindi ko na kasi hindi ko na alam yung presyo ngayon. So, 4 na klase siya. So, ano pa ba? Syempre, Toblerone. So, nabili ko siya isang piraso na lang siya. Isang set na lang siya na ganito. Nabili ko siya is 230. Limang malalaki siya. 5 piraso siya. So, 230 NT na siya. Pero, ewan ko lang magkano to dun sa ngayon sa binila ko supermarket dito na pero alam ko mahal na ngayon kasi 5 piraso so sulit na sa 230. So, yun. At saka ito. Ito lang kung bilhin itong Choco Pie na to kasi nagmura siya. At matagal pa yung expiration niya, 2022 pa. So, bumili ako ng 2 box para sa mga anak ko din. Tinapay siya. Masarap to. So, nabili ko din siya sa halagang 87. Pero kung ibibilhin ko to sa normal na grocery, nasa 100 plus. Ewan ko lang kung magkano na rin dun sa supermarket ngayon. Nasa 100 plus yata siya. So, ayun lang ng laman itong box na to nung nabili ko ng sale. Actually, ngayon ko lang binuksan. Kasi nga,
masyadong busy pa ako nung nakarang araw. Hindi ko pa siya ma-unboxing. So, ngayon ko lang nabuksan siya. Tagal na rito sa kwarto to. December ko pa to binili nung nag-open yung supermarket dito sa amin. So, yun lang yung i-unboxing ko today mga besh. Gusto ko na i-share sa inyo. At may gusto akong i-share din sa inyo na yung mga nagpapapackage dito sa Taiwan. Lalong-lalo na kami tayong mga OFW. I-make sure natin yung mga laman ng package natin kung anong mga laman nun, pwede nating picturean at pwede rin nating i-video kung ano mga nilalagay natin doon. Actually kasi hindi kasi first time ko lang din magpadala ng package. So, meron akong nababasa, meron akong nakikita na post sa mga Facebook, sa social media na nagpapapackage sila pagdating sa Pilipinas, sira-sira or wala na yung ibang laman, ganun. Kaya hindi na rin nila alam. Minsan di na nila rin alam kung ano mga nakalagay doon. Maalala na lang nila yung ganito, ganyan. Kaya nga ngayon, syempre, ngayon nababasa ko ng ganun. Kaya bago ko lahat sila ilagay talaga at ayusin sa box, bago ko ipadala, syempre, pipicturan ko na lahat at kung anong mga laman nung nasa loob. Kasi hindi natin masasabi kung saan ba nawala, dito ba sa Taiwan or dyan na sa Pilipinas nawala yung ano. Kasi hindi natin masabi sa marami ng scammer ngayon, di ba? Marami naman durugas na tao. Yun ang hanap buhay ng ibang tao. So, magiging secure na lang tayo. Kaya ang gagawin ko, babalutin ko ng maraming scotch tape kung matanggal pa nila. So, yun lang. Ang gusto kong i-share sa inyo mga besh. Sana matuwa din yung pamilya ko dito sa mga pasalubong ko sa kanila kahit hindi ako nakauwi. Yung mga pasalubong ko na lang uuwi muna sa kanila at medyo matagal-tagal pa akong umuwi ng Pilipinas kasi syempre lalo na kaming mga OFW na may mga anak na kahit na gusto nating makapiling yung mga anak natin sa Pilipinas hindi naman pwede, lalo na ako kasi single mama ko, 4 ang anak ko. Syempre, kailangan ko pa rin magtrabaho kasi ako lang talagang bumubuhay sa mga anak ko. Yun. Kaya, ang nasa isip ko na lahat, lagi ko naman sinasabi sa mga anak ko na kailangan magtrabaho ako kasi hindi ko maibibigay yung gusto nila. Kung magkakasama nga kami, magugutom naman kami mag-iina. Syempre, ayoko namang umasa din sa mga magulang ko kasi pare-pares din naman kaming wala, di ba? Minsan may trabaho si Papa, minsan wala. Syempre, akong malakas-lakas pa. Syempre, ako ang magtatrabaho para sa kanila. Tsaka sa mama at papa ko din, syempre, parang nagkakaedad na, gusto ko na rin silang, pag konting makaipon-ipon, gusto ko rin silang maging sa bahay na lang, ganun. Lalo na si Papa, syempre, tumatanda na din. Kaya, yun lang. Kaya gusto ko na rin silang magpangay-pahinga na din kasi sobrang sakripisyo na rin nila sa aming magkakapatid, lalo na sa akin. Kasi sa lahat ng magkakapatid, ako yung pinakamatigas ng ulo. So, gusto kong iparanas sa kanila yung magandang buhay hanggat nagtatrabaho pa ako at humihinga pa ako. Gusto kong iparanas din sa mga magulang ko, hindi lang sa mga anak ko. Gusto kong iparanas sa kanila yung masarap na buhay kasi lumaki kami talagang kaming mahirap at walang-wala din talaga. Minsan meron, minsan wala talaga. So naranasan ko lahat ng hirap ng buhay. So hanggang nakapag-asawa ako ng maaga, yun nga. Tsaka ayoko din iparanas sa mga anak ko yung mga naranasan din namin ng mga bata pa kami na talagang hirap ng buhay ng mga magulang namin para lang mapakain kami sa araw-araw, mapapasok sa eskwelahan. So, ngayon na nakapag-abroad na ako, talagang pinangako ko sa sarili ko simula nung nawalan ako ng asawa na bibigyan ko ng magandang buhay ang aking mga magulang at ang mga anak ko ngayon. So, nagsisimula pa lang kasi ako ngayon. So, pagka medyo umano-ano na rin, medyo guminawa-ginhawa na rin yung buhay ko, ibibigay ko lahat ng gusto ng mga magulang ko. So, yun. At saka, hindi ko rin sila matiis, syempre. Kung anong meron ako kahit na walang-wala na ako sa sarili ko, ibibigay ko pa rin sa kanila. Tsaka yung ate kong supportive lagi sa akin na laging gumagabay sa mga anak ko, lalo sa pag-aaral, siya lahat. Kaya kung anak ko, kaya malaking pasasalamat ko sa mga magulang at sa mga kapatid ko kasi nandyan sila lagi sa tabi ng mga anak ko kahit wala ako. So, hindi naman naboboring yung mga anak ko, hindi naman na ano kasi nakakausap ko naman sila. Minsan,
tinatawagan ko naman sila, tsaka lagi ko naman pinapaliwanag sa kanila na kailangan ko magtrabaho sa malayo kasi nga para sa kanila naman yung ginagawa ko, lalo na nag-aaral pa sila, 'di ba? So, yun, tiis-tiis lang. Mga katulad kong single mom at saka mga single dad na hindi nila tinatakbuhan ang responsibilidad nila sa mga anak. So, saludo ako sa inyo din at saka syempre saludo din ako sa sarili ko kasi nakayanan ko. Halos, ang tagal na rin, ilang taon na rin akong, anong 2016 nung nawalan na ako ng asawa, ako na talaga lahat sa mga anak ko. Malit pa yung bunso ko nung nag-abroad ako sa Saudi. So, asawa naman ng Diyos, nakasurvive naman kami, nakasurvive naman yung bunso ko, sila mama, talaga. So, ang drama na ng buhay natin, mga Inday, nag-istorya na ako, nag-unboxing lang ako, ang dami ko nang kinuwento sa inyo. So, yun lang, gusto ko i-share sa inyo mga besh, at yung mga katulad kong OFW na magaling mag-ipon-ipon ng mga pang-uwi nila sa pamilya nila at para pag-uwi sa pamilya nila para maging masaya. Yung mga OFW kasi malalakas din ang loob natin kasi nga para sa pamilya natin. So, saludo din ako sa ibang OFW na nagsasakripisyo din para sa pamilya nila sa Pilipinas. At syempre, iingat tayo mga bes sa ating buhay. Lalo na't meron tayong mga pamilya na uuwian pa sa Pilipinas. So, yun lang ang gusto kong i-share sa inyo mga besh na kwento ko na rin at saka nag-unboxing na rin ako ng mga ipapadala ko sa Pilipinas. Actually, iba-vlog ko din yung bago ko i-send sa Pilipinas, iba-vlog ko din yung ibang mga nabili ko sa box ko. So, nandun kasi yung box ko sa best friend ko. So, doon ko dadalihin yung mga ipapapackage ko. Iniisa-isa ko silang sinesend sa 7-Eleven kasi pag nag-off ako, ayoko may bit-bit ako. So, pinipick up na lang ng best friend ko tapos nilalagay na lang niya dun sa bahay nila. So, yun lang gusto kong may share sa inyo mga besh at